ba sa inyo soulmates, as in literal talaga, na soulmates kayo ng iyong partner or specific person, at saka malalim yung inyong pinagsamahan, no? Ibig sabihin, grounded, malalim yung tubo, malalim yung ugat, no? Pag malalim yung ugat, matibay, di ba? Parang yung mga mga matatandang puno or malalaking puno, di ba? Malalalim yung ugat nila, and kahit na bambuhin sila ng mga bagyo, ganyan, ilang bagyo yung mga dumaan, talagang nakatayo pa rin, matibay pa rin yung puno. Parang ganun yung klase ng relationship nyo, mga kapiksi, na pwedeng matagal na kayo, or pwede rin naman kahit hindi pa kayo matagal, mga kapiksi, pero marami na kayong pinagdaan ng bagyo nitong person mo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Oracle of the Month. Ito yung ating Oracle reading for September para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks guys. Ito yung para sa spiritual messages, life messages, and then love life naman ito, mga kapiksi. So, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, positive or negative guys. Comment down below guys kung saan kayo resonate na message na makaresonate, okay? So, yung para sa spiritual message, guys, we have the number 27 sa I Ching deck natin. Napakaganda nung parang sinasalo niya yung mga blessings, no? Parang very receptive siya. Pero tingnan natin, guys, kung anong ibig sabihin, or parang binabalanse niya, no? Tingnan natin kung anong ibig sabihin nitong image na ito, mga kapiksi, no? Habang hinahanap ko yung ibig sabihin nito, guys, no, inform ko lang kayo na pwede kayo mag-join sa ating membership program dito sa ating channel. I-click nyo lang yung join button sa video na to, o kaya dyan sa ating homepage. Pag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation, mga kapiksi. Alright? So, ang ibig sabihin nito ay nourishment, mga kapiksi. Diba? Pag nourishment, ibig sabihin pampasustansya, nourish, no? Pampasustansya, pampasigla, ganyan. This sign stands for bodily nourishment as much as for spiritual nourishment, mga kapiksi. If you want to cast judgment on someone, then look at the focus of his or her attention and aspect of existence this person nourishes. So, ibig sabihin nito guys, yung nourishment natin sa ating physical realm and sa ating spiritual realm, mga kapiksi. And kung ano yung fino-focus ng attention nyo, no, yun yung nourishment na tinitake nyo sa inyong pamumuhay, sa inyong reality, mga kapiksi. So, let's say for example, malalaman mo kung ano yung pattern of thoughts ng isang tao, depende sa kung ano yung nagre-reflect sa kanyang pamumuhay, kabuhayan. So, for example, if napapansin mo na yung isang tao, ikaw na lang mismo, sa sarili mo, no? Sa sarili mo, tingnan mo, i-assess mo yung sitwasyon mo. Masagana ka ba or problemado ka ba sa pera? Kunwari, pera, mga kapiksi. Mahirap ba ang buhay mo or sakto lang na nananagana? Ganyan, or baka naman mayaman na mayaman ka talaga. Doon pa lang sa reality na yun or sa physical reality na yun, malalaman mo agad kung ano yung pattern of thoughts na finifeed mo sa sarili mo, okay? Kasi kung ang physical reality mo is, ang nire-reflect sa'yo is kasaganaan, maraming pera, maraming pambili ng ganito, travel, maraming pambakasyon, ganyan, hindi naman problema sa pera, ibig sabihin, you are in abundance mindset. Yung pattern of thoughts ay puro kasaganaan, pagpapala, blessings, no? Kaya, yun din yung na-experience mo sa iyong buhay. So, yun yung vitamins na finifeed mo sa isip mo. Kasaganaan, blessings, pagpapala, okay? Pero kung ang na-experience mo ay kabaligtaran, let's say for example, ang na-experience mo is kahirapan, puro utang, kulang sa sahod, walang pambili ng pagkain, puro bayad ng bills, etc., etc. Nakikita mo yung difference, magkaiba, di ba? Ibig sabihin, yung pattern of thoughts mo, yung nourishment mo, yung vitamins mo, is puro kakulangan, problema, reklamo, negative. Kaya yun din yung nagre-reflect sa iyong physical reality, mga kapiksi. Alright? Ganun yun. Ganun lang kasimple, guys, no? So,
Ngayon, right now, after reading this or hearing this video, i-assess mo yung buhay mo. Masaya ka ba o malungkot ka? Abandon ka ba o naghihirap ka? Ibig sabihin, kung ano yung sagot mo, yun yung pattern of thoughts mo. And kung gusto mo yung nangyayari sa buhay mo, i-continue mo lang, ituloy mo lang. Masagana ka, mayaman ka, marami kang pera, ituloy mo yung pattern of thoughts mo ng kasaganaan para yun at yun ang ma-experience mo every day. Kung ikaw naman ay namomroblema, you can definitely change it, mga kapiksi, no? I-shift mo lang yung iyong pattern of thoughts. Again, everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng mabago as long as babaguhin mo yung pattern of thoughts mo, yung nourishment mo, yung vitamin C, no? Yung vitamins na finifeed mo sa isip mo, mga kapiksi, okay? And then, gradually, ibig sabihin ng gradually, unti-unti. Basta mag-persist ka, magbabago din yung iyong physical reality. So, make sure na yung nourishment nyo, yung vitamins nyo, yung pinapakain nyo sa utak nyo palagi is maganda, mga kapiksi, para yun din yung mag-reflect sa inyong physical reality. So, napakaganda nitong spiritual message na to, guys, na nire-remind kayo ng nasa taas na dapat talaga healthy yung inyong iniisip para healthy rin yung inyong ma-experience sa inyong 3D or sa inyong physical reality. Healthy thoughts, no? Healthy thoughts, magandang thoughts, positive thoughts, yun yung ibig sabihin ng healthy, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yung next na message sa inyo is life messages naman. Guys, no? Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi, no? Sobrang ganda talaga ng course na yan. Maraming ka matututunan, tsaka uunlad at aasenso ka talaga kapag nalaman mo yung mga sekreto na yan, mga kapiksi. May mga promos and freebies din tayo, so mag-send na kayo ng email, guys. Alright? Okay, so ito yung energy nyo, mga kapiksi. We have Magician and the Thinking Man in reverse. Ibig sabihin nito, guys, nagkakaroon ng delay sa iyong manifestation, no? Kung meron kang something na minamanifest sa buhay mo, pag sinabing minamanifest, gustong mangyari, no? Ina-attract mo na mangyari sa buhay mo, mga kapiksi. Nagkakaroon ka ng delay, which is meron naman talagang delay, mga kapiksi, because hindi naman instant. Creation is instant, pero yung reflection niya sa iyong physical reality, there's always delay. But in your case, mas nagkakaroon pa ng delay kasi may blocks ka, no? Ibig sabihin, blocks, balakid. Alright? So, you have to identify the pattern of your thoughts, mga kapiksi. And yung iyong 3D, yung reflection sa inyo, ask yourself, what am I thinking? Anong iniisip ko? Bakit ito yung nagre-reflect sa aking physical reality, mga kapiksi? Okay, and then you have to revise that or revise your beliefs para mawala yung mga blocks mo and ma-manifest yung mga bagay na nais mo. Sometimes it just takes patience, guys, or most of the time kailangan talaga ng mahabang pasensya, especially if you have a lot of negative thoughts. Dito kasi sa inyo, ang nakikita natin is parang either confused kayo, or meron kayong mga conflicting thoughts, or marami kayong negative old beliefs, mga kapiksi, na you have to work on para mag-manifest yung desires nyo. And yung iba parang indecisive, no? Ibig sabihin, hindi specific, hindi kayo decidido, no? Doon sa kung ano yung gusto nyong ma-achieve talaga. Kasi sometimes ganun, no? Yun kasi yung starting point. What do you want? Ano yung gusto mo? And sometimes nag-iiba-iba yung isip natin, 'di ba? Kasi nag-iiba-iba yung
siguro dahil na rin sa nangyayari sa inyong physical reality, kaya nagbabago yung mga isip nyo, mga kapiksi. Okay? So, you have to be firm, dedicated, consistent, and mag-persist. Eventually, mga kapiksi, magre-reflect at magre-reflect din sa trading nyo yung mga minamanifest nyo. So, kailangan nyo lang habaan ng pasensya. Alisin nyo yung doubts and fears, and i-convert nyo siya into gratitude and faith para talagang makita kayo ng resulta sa mga bagay na minamanifest nyo. Everything is changeable and malleable, and everything is possible, guys. No? You can be, do, and have anything, as in anything that you want, as long as you can think about it and focus upon it. It will definitely manifest sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, kayang-kaya niyan, mga kapiksi. Push lang ng push. Tiyaga-tiyaga lang. Wag madali. Wag magmadali. Wag maging atat, no? Makakita din kayo ng resulta, mga kapiksi. Alright? Okay. And then, yung last message natin, guys, is yung sa love naman. Ito naman yung deck natin for love. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, love and relationship, money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. Grabe, sobrang ganda ng love life message para sa inyo, guys, no? Ito, guys, nakikita natin, yung iba sa inyo soulmates, as in literal talaga, na soulmates kayo ng iyong partner or specific person, at saka malalim yung inyong pinagsamahan, no? Ibig sabihin, grounded, malalim yung tubo, malalim yung ugat, no? Pag malalim yung ugat, matibay, 'di ba? Parang yung mga mga matatandang puno or malalaking puno, 'di ba? Malalalim yung ugat nila, and kahit na bambuhin sila ng mga bagyo, ganyan, ilang bagyo yung mga dumaan, talagang nakatayo pa rin, matibay pa rin yung puno. Parang ganun yung klase ng relationship nyo, mga kapiksi, na pwedeng matagal na kayo, or pwede rin naman kahit hindi pa kayo matagal, mga kapiksi, pero marami na kayong pinagdaan ng bagyo nitong person mo, but still strong pa rin, magkasama pa rin, and that is because special talaga yung connection nyo nitong person nyo, dahil nga sa pwedeng soulmate kayo nitong partner mo or specific person. So, maaring ito na yung the one mo, kapiksi, maaring siya na. Yee! So, if in case naka-resonate kayo, make sure na alagaan nyo ang isa't isa, i-value nyo ang isa't isa, never let go, para talagang perfect and harmonious yung relationship nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below if naka-resonate kayo. Saan ba kayo naka-resonate, guys? Dito ba sa spiritual? Dito ba sa life? Or dito ba sa love life? Comment down below, mga kapiksi. And ito yung ating full moon kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.